Hey, what's up? Welcome back dito sa ating childhood Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At ngayon ay meron tayong isang pag-uusapan mula sa channel ni Pinas News Insider. At sabi nga po niya dito, wala na, finish na, di makapaniwala ang palasyo BBM sa matinding pasabog ni Willie Revillame sa Duterte. Alamin natin to at pag-uusapan mga kababayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So alamin natin ano nga ba itong matinding pasabog na to ni Willie Revillame sa mga Duterte. Alamin natin yan at ating pag-usapan mga kababayan. Pero syempre huwag nyo kakalimutang i-subscribe ang channel ni Pinas News Insider. Nandiyan po sa ibaba ang full video link. Okay? So alamin na natin ano nga ba ito. Let's go. Ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balita, matapos ang pananahimik, TV host, senatorial aspirant Willie Revillame, tila binasag na ang katahimikan at tahasang binunyag sa publiko ang tunay na ugali ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte, na tila siyang laking sampal naman sa mga ilang buhayang mambabatas nagahaman sa pera at kapangyarihan. Di man pinangalanan, ngunit dapatwat na sampal ng katotohanan ang gobyernong ngagba matapos manindigan ang senatorial aspirant na si Willie Revillame sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang kaliwat kanang siniraan at walang katapusang pangbabatikos sa mga Duterte, ay siyang nanaig pa rin ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapang nananindigan at walang pagdadalawang isip na binasag ni senatorial aspirant TV host Willie Revillame ang kanyang katahimikan, na natiling suportado pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At so ito sinasabi dito na suportado pa rin ni Willie Revillame ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Well, hindi natin maiaalis yan na marami talaga na sumusuporta pa rin sa mga Duterte, di ba? At marami pa rin naman ang sumusuporta pa rin sa administrasyon ng Marcos, di ba? So hindi natin masasabi na lahat talaga may papanigan na isang side lang. Okay? So sa politika ngayon talagang nahahati po yan. Diba? At ang opinyon ng sambayan ng Pilipino nahahati rin po yan. Diba? tila nasampal ng katotohanan ng mga ilang loyalistang bulag sa katotohanan at ang gobyernong ngagba ngayon sa kanyang matinding sagot ng matanong ito ng media. Duterte, ano po mga katangian, sir, nakita niyo po sa kanya? Para sa akin, totoo. Napakatotoong tao. Ang feeling ko na, na talagang walang iniisip na masama pa para sa kababayan natin at sa bayan natin. Ako, nambit ko siya. Pinatawag niya ako sa Malacanang. Alam mo ba kung ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay. Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyadong mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. Ayun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumasos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakahiya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. So, nung mula sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya magpatawag na presidente siya, mayor lang ako. Syempre, nadagdagan yung respeto mo. Saka nakilala ko Saka nung, hindi naman ako tumanggi, nung sinabi ko lang sa kanya na hindi pa ho handa para maging senador o anong position. Sinabi niya, nire-respeto ko yung decision mo. Believe ako sa'yo. So, hindi naman pagtatanggi yun. Kailangan, handa ako. Kamukha yung wawawin, handa ako Kasi ito yung alam kong trabaho Nung naging drummer ako, handa ako. Nag-ensayo ako mag-drums. Yung tatakbo ka. Dahil kung maalala natin, dating drummer, itong si Willie Revillame at doon nga siya unang sumikat, doon sa isang TV show. 'Di ba? At doon naging host na rin siya ng Wawawin, 'di ba? So talagang inakyat ni Willie,
yung hagdan ng tagumpay, step by step yan, mga kababayan, di ba? Hindi mo talaga makukuha yung tagumpay eh. Di ba? At actually, bumilib din ako kay Willie, no? Kasi maraming mga tao, no, o mga celebrities na pagka na-audio ka, tumatakbo ka agad, no? Na senador. Kahit alam nila sa sarili nila, no, na wala silang magagawa bilang senador. Maraming ganun, 'di ba? May mga pinapatakbo sa mga kahit sa mga mabababang posisyon, 'di ba? Pero actually bumilib ako kay Willie Revillame noon time na 'yon, no, na sinasabi nga na pinatawag siya, pinapatakbo siyang senador noon, no, at tinanggihan niya. Sabi nga niya sa kanya na mismo nanggaling na hindi pagtanggi 'yon. 'Di ba? So parang chine-check niya lang din yung sarili niya kung handa na ba siya o hindi. So sa tingin niya, hindi pa siya handa para tumakbo bilang senador. Well, naging totoo lang din siya sa sagot niya. 'Di ba? Dapat ganun din, no, yung ibang mga tumatakbong sa posisyon ng gobyerno, no, na galing, no, sa entertainment industry. 'Di ba? Yung mga ganyan, yung mga artista, mga ano. Pero once na alam nila sa sarili nila na yun yung gusto nila, no, yung makatulong, makapagsilbi, no, sa mga mamamayan, 'di ba? Sa mga masasakupan nila, especially sa mga lower positions, 'di ba? So, yun yung nagiging deciding point nila na sige, tatakbo na ako sa ganitong posisyon. Pero si Willie, nakita niya hindi pa siya ready. So, hindi muna siya tumakbo bilang senador kahit na maraming tao, no, ang nagsasabi na tumakbo siya bilang senador. Sabi nga niya, anong gagawin ko ron? Anong batas ang gagawin ko? Same thing, no? Kung maalala ninyo na sinasabi rin na dati si Dolphy pinapatakbo, ganon din yung sagot niya. No, anong gagawin ko dyan sa Senado? You know? Ano isang posisyon sa gobyerno, dapat handang-handa ka, isip mo, puso mo, at walang bahid na gagawa ka ng hindi maganda. Sir, last na sir, mensahe mo sa mga supporters. Importante yun, hindi lang sa supporters, kahit hindi sa supporters, bansa natin to eh. Diba? Ang sarap ng mga Pilipino, nagkakaisa, nagmamahalan. Kaya lang, pag nahaluan na ng politika, nag-iiba na kanya-kanyang opinion. Oo, tama. Napakasarap ng tayong lahat, umangat na magkakasama. Kahit may alam mo, napakasarap ng feeling na kahit saan ka pumunta, na proud ka sa bansa mo. Oo. Proud ka being a Filipino. Sana may awa ang Panginoon Diyos sa atin na maging maayos to lahat. Magkaayos-ayos na, walang puot na galit, di ba? Walang galit, walang negative sa buhay. Ako, yun ang pananaw ko. Iba naman si ibang mga tao. Sa akin yun. So, importante pagdasal natin na lahat na ayos na. Pag may hatred ka sa puso mo, hindi ka angat. Tama. Pag may galit ka, lagi kang galit. Dapat meron ka maganda sa puso mo na forgiveness at pagmamahal sa ating mga kababayan. Salamat. Salamat. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ayan, nasampal tuloy kayo ngayon ng katotohanan. Talagang dito natin makikita na hindi kurap at magnanakaw ang mga Duterte. Taliwas sa mga parata ngayon ng gobyernong Ngagba. Kaya ngayon, kinain tuloy kayo ng kahiyan. Sadyang inuna nyo pa ang impeachment ni VP Sara para pagtakpan ng korupsyon sa Baykam. Huli na kayong lahat at gising na ang taong bayan sa mga pinaggagawa ninyong mga kabulastugan. Pero pa sa sikat ngayon ng araw na pamulitika lang talaga lahat ng panggigipit sa mga Duterte at sinabayan pa ng matinding korupsyon, lalo na sa PhilHealth na binunyag ng Supreme Court na bankrupt na daw umano. Kung hindi sa mga Duterte, hindi mabubunyag lahat ng mga pagnanakaw ninyo sa pera ng... Grabe, no? PhilHealth, maniniwala kayo na bankrupt na. Ako para sa akin, hindi, no? Dahil ang laki nga nung pondo na binibigay sa PhilHealth eh. Ano naging bankrupt? Baka naman nakurakot na yung pera dyan sa PhilHealth. Again, mga kababayan, no? Itong ating mga ginagawang reaksyon, doon lang tayo sa tama. No? Yung palagi ko ang sinasabi. Pag mali, mali. Okay? So pag tama, tama. Diba? So kahit anong panig ka pa dyan, no? Mapa-administrasyon ka o mapa-kabilang panig ka. No, wala tayong kakampihan dyan. No? Sasabihin lang natin kung ano yung tama at kung ano yung mali. Yun yung bibigyan natin ng reaction. Magko-komento tayo doon. Pero yung sinasabi dito, no, na bankrupt daw, no, ang PhilHealth,
Mukhang malabo ata mangyari yun. Ang laki nga ng pondo na binigay sa PhilHealth. Paano magiging bankrupt yung PhilHealth na yan? Hype na yan. Taong bayan, sagutin na ninyo ang Supreme Court tungkol sa BICAM. Mahiya naman kayo. Pera ng taong bayan yan. Ninanakaw ninyo. Grabe na talagang nakawan sa gobyerno ngayon. Kaliwat kanan na talaga. Binenta pa ang gold reserve. Di pa nakontento. Paano nabenta kaya yung gold reserves, no? Meron ba kayong idea? Pa-comment down nyo nga dyan sa ibaba. Kasi kung sinasabi dito, binenta ang gold reserves, no, mukhang hindi ata po pwedeng ibenta yon basta-basta. Mga kababayan, mahihirapan, no, na basta-basta ibenta. Kasi maraming dadaan ng proseso yan eh. Okay, so kailangan pa ata ng decision ng Supreme Court yan bago maibenta yung mga gold reserves na yan. Diba? Hindi basta-basta yan. Diba? Hindi basta-basta nakakapagbenta ng gold reserves ang isang bansa kung wala yung basbas, no, ng mga nasa gobyerno. Diba? Mga sangay ng gobyerno. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng basta-basta maibenta yung mga gold reserves na yan. Kinuha pa ang pondo ng PhilHealth at hindi pa rin nakontento. Sinabutahi pa ang 2025 budget sa BICAM. Tandaan ninyo, hindi kayo habang buhay dyan sa pwesto. Mananagot din kayo sa batas pag nakabalik ng mga Duterte. Tandaan ninyo na hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Ito yun, mga kababayan, yung sinasabi natin, no, na walang katapusan to, no, na pagbaligtad o pagbawi. Okay? So bakit natin nasabi yun? Kasi kung sa ngayon tinitira nila ang mga Duterte, no, nung kabilang side, kamo na lang. Tapos makakaupo ang mga Duterte. So ang gagawin din ng mga yan, it's either dalawa lang yan, no, patatawarin nila o bobueltahan nila yung mga taong gumawa ng hindi maganda sa kanila. 'Di ba? Ganun lang 'yon. So which way, no, ang tatahakin ng mga Duterte? Bobueltahan nila yung mga gumawa ng hindi maganda sa kanila o babaliwalain nila at magpo-focus sila sa kung ano yung dapat at mas nakakabuti, no, sa mga mamamayan, okay, sa mga kababayan natin o sa bansang Pilipinas. Okay, ano sa palagay ninyo? I-comment daw nyo dyan sa ibaba. Di mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Ayan, nasampal kayo ngayon ng kahiyan kay Kuya Willie. Hindi na kayo lahat tinablan pa ng hiya sa taong bayan. Ninanakaw ninyo ang pera ng mga Pilipino. Talagang uubusin nyo talaga lahat. Maawa naman kayo sa mga mahirap. Unahin nyo muna ang totoong problema ng Pilipinas. Masyado ng mahal ang mga bilihin ngayon. Mababa pa ang pasahod at grabe ang korupsyon sa gobyernong ngagba ngayon. Dapat taasan na talaga ang parusa mga taong kawatan sa gobyerno. Unquote. Ayan. Itong SC Orders, House Senate Executive Secretary, House Senate and Executive Secretary to comment on the petition. So ibig sabihin yung House, yung Senate at yung Executive Secretary pinapakomento na ng Supreme Court doon sa naging petition na ginawa about doon sa GAA, yung final ho nila Rodriguez at saka nila Ungab. Nagigets ninyo, biglang lumabas ito. Okay, so eto mga kababayan, no, balik tayo dun sa naging mga komento kanina na actually hindi rin ako pabor, no, pagdating doon po sa mga pagbibigay natin, no, na mga kaap na mga ganon, no. Kasi alam naman natin, wag na tayo magbulag-bulagan mga kababayan, no, na yun ay nagagamit ng mga ilang politiko. 'Di ba? Na yun ay galing sa gobyerno eh. 'Di ba? Anong nangyayari? Parang lumalabas, no, na sa kanila nang galing yung pera na 'yon, 'di ba? Pero ang totoo niyan, yan ay galing sa gobyerno. Pinondohan niya ng gobyerno para makatulong, no, dun sa mga tao, no, na nangangailangan talaga, 'di ba? Na masyadong mababa na yung pamumuhay. So yun yung tinutulungan ng gobyerno. Ang problema, nagagamit ng ibang politiko. 'Di ba? So isa pang punto natin diyan, no, diyan po sa mga binibigay na yan, yung mga 4-piece na yan, yung mga ano na yan. Alam naman din natin, no, na hindi lahat na mga nabibigyan yan yung sadyang mga mahihirap. 'Di ba? Yung mga nangangailangan. Okay? Yung ibang nabibigyan diyan, basta may kakilala o kapit na humahawak ng mga ganun, nabibigyan sila. 'Di ba? Hindi lahat yan nangangailangan. Hindi lahat yan mahihirap. Yung ibang nabibigyan dyan may kaya sa buhay. Sa totoo lang. 'Di ba?
Basta may kapit ka, may kakilala ka doon sa mga nagbibigay na yan. No? Doon sa mga nagbibigay ng mga ayuda na yan. Diba? Mayayaman yung iba dyan, may kaya sa buhay. May mga tindahan, may mga negosyo, yung mga anak nag-aaral. Oh, yung iba doble-doble pa yung nakukuha nila. No, yan yung mga yan yung mga parang dapat pag-aralan uli. No, pag-aralan uli, pag-isipan uli, imbis na isa lang. Grabe, ang dami, no? Kung ano-ano na yung mga lumalabas na yan, may purpose, may akap, no? Tas kung ano-ano pa na pinaglalagyan ng pondo, imbis na yung pondo ng gobyerno nagagamit natin, no, sa iba, ito, no, ipinamimigay natin sa sambayan ng Pilipino, wala namang wala namang masama ron, pero sana piliin nating maigi. No, ang daming mga kababayan nating mga mangyan na nasa bundok, no, ang dami nating mga kababayan na naghihirap na bumababa dito sa Metro Manila na namamalimos. No, nakikita natin, alam natin yung mga mangyan na yan, di ba? So hindi naman dapat yun ang mga binibigyan natin ng tulong. Yun yung mga binibigyan natin ng suporta. No, pero kung ang mga bibigyan natin ng suporta ay yung mga may anak na nag-aaral, yung mga pamilya na may hanap buhay, may mali po doon. Okay. Kayo, ano sa palagay ninyo? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.